sa inyong lahat. So ngayon, love, ito ang unang episode namin ng aming kauna-unahang vlog. So, hinaan natin to. Sino ba yan? So, live to my loves ko, kaya pasensya na kayo kung minsan nag-interruption kami kasi andito ako sa taas. Kung nasan si Marikit ngayon, kasi di ba parang sabi niyo nga gusto niyo siyang makita, malay niyo bigla siyang sumilip sa live ko. Tapos, ayun mga love ko, ito yung unang episode namin ng Halloween special namin. Ngayong magno-November 1. So, itong vlog na to ay minabuti namin mga loves na gawing live. Kasi hindi din kami makapag-shoot ng tuloy-tuloy dahil alam niyo naman na bumabagyo, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Naku! Kaya mga loves ko, ayun. Kaya in between, pasensya na kayo kung may mga interruption na. Dahil nandito si Bini Nicolay at saka si Hiwaga. Ayun. Sa dami ng pusa namin, silang dalawa lang ang nakaakyat dito. So, magpadami lang tayo konti loves para hindi na ako mamaya paulit-ulit. So, ay mga love ko, yung mga susunod namin love na ipapalabas ay sa YouTube channel ko na nyo mapapanood. So, doon mga love ko, ang unang episode, ito nga, ang mga manikang buhay. Tapos yung pangalawa is yung ang White Lady sa sa Bitas at Apwang na tulay dito sa Cabanatuan City. And then isusunod natin mga loves dyan yung Anino sa may Lourdes, Cabanatuan City. So lahat to loves dito sa Cabanatuan City. So ayun. Si Miracle ba yun? Oo. Tago na. Ayun, isa ngayon. Sinisisag lang. Nakikita niya si vlog. So, si Hiwaga, baka masunog ang kanyang balbas. So, ayun, magandang gabi sa inyong lahat. So, magandang gabi sa inyong lahat mga loves ko. So, mag-start na ako ngayon. Ulitin ko ulit, ito ay live na parang vlog na ipakikilala ko sa inyo ang aking mga manika. So, for sure, yung ibang followers ko dito ay kilala na kung sino itong mga manika na to. Like si Ursula, si Tala, and si Marikit. Tapos itong isa na to ay si Tikong. So, bigyan ko lang kayo love ng idea. So, mga, ilan taon na sila? Mga 4, 5? O mga 6 years na yata sila sa akin. Kung yung ibang nakafollow sa akin ng mga ganong katagal na, makikita nyo mga loves ko, o nakita nyo naman siguro itong Tres Marias ko nung sila ay dumating dito. Sila ay maliit. Wait lang anak, kunin mo yung damit nila dun sa baba. Papakita ko sa inyo kung gaano sila kaliit that time na talagang pag bumili ko ng damit nila, ang size ng damit nila ay pang-infant, like 0. 0 yung size ng damit nila, number 0 yung size ng damit nila. So kaya nasabi ko siya na pang-infant. Then pakikita ko sa inyo mga loves ko kung anong itsura love ng mga damit nila noong sila mga loves ko ay napunta dito sa akin. And kung paano sila lumaki at nagkaroon ng buhay may loves. So, bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Ito love sila Marikit ay galing sa pinsan ko. So, galing sila kay Ate Lai. So, regalo niya to o ibinigay niya to sa akin. Ito ay galing ng Manila. Sa maniwala kayo sa hindi, nung ito ay inuwi dito ni Mary, na isa sa anak-anakan ko, nung ito ay inuwi niya dito sa Cabanatuan,
ito ay nakaupo sa bus. Ibig sabihin, sa loob ng bus, ibinayad din to ng upuan. But that time, nung itong mga to ay napunta o papunta pa lang sila dito, hindi pa sila loves ganon, hindi pa sila buhay. Para sabihin ko sa inyo. So, pakita ko lang sa inyo, love ko, yung mga damit nila. So, ganito lang kaliit yung damit nila before. Ayan, kung nakikita nyo. Diba? So, pang-infant pa yan. Ganito kalaki yung mga damit nila. So, patry natin buksan yung... Nakikita ba siya sa ano? So, nakikita siya. So, ganito kalaki lang yung damit nila dati. Ganyan. So, kaya dati, pag binilang ko sila ng damit, pakita pa natin. Ayan. Ganito lang kalaki yung damit nila. So, ayan nakikita nyo, mga love ko. Yan yung damit nila dati. Nung sila ay unang nagpunta dito sa akin. Compare ngayon, o, diba? Pumuputok na to sa kanila ngayon. And then, sa pagdaan ng mga taon, mga buwan, taon, araw, ayan. Naging ganito na kalaki yung damit nila. So, ayan na siya. Hindi na ako nahihirapan kasi ito ay parang pang 6 months na. Diba? So, malaki na siya. And then, habang dumadaan mga love ko yung panahon, ayan, makikita nyo mga love ko, mga ganyan pa lang yung mga damit nila noon. Ayan o. So, ito, pag sinuot ko ngayon sa kanila, ito ay putok na. Okay? So, ngayon, ang size ng damit nila mga loves ko, pakita ko sa inyo. Hindi ito. Ito na yung size ng mga damit nila ngayon. Ang size ng damit nila ngayon, mga loves ko, ay ganito na kalaki. So, diba? Ang laki ng pagkakaiba, love. Isipin nyo, from, saan na yun? From ganito kalaki, ayan. Ito, loves, kasi ay, ano kumbaga yung chaleko nila. I-compare mo, mga love ko, sa ganito kalaki. Diba? Masasabi niyo talaga na sila ay lumalaki. So, walang halong edit, walang halong lokohan, my loves. Literal na itong Tres Marias ko ay lumalaki. So, wait lang So, ayan. Ngayon, pakita ko lang sila sa inyo ha. Noon, kung makikita nyo sila sa mga vlog ko, madalas ko itong pinapakita sa inyo, di ba? Noon, maliit lang sila. Ngayon, eto na sila. Malaki, mataba na rin sila. So, itong mga to, mga loves, itong mga manika na to, ay mga buhay. Mga buhay sila. So, syempre may mga tanong kayo na paano naging buhay ang mga manika na ito. So, ito yung unang vlog at ang unang pagkakataon na isi-share ko sa inyo ng buo kung paano ko sila nabuhay at paano ko sila napalaki. So, nakita niyo mga loves, diba? Yung iba na naging, naging followers ko noon pa, makikita niyo love, so sigurado kilala niyo itong mga to. Diba? Nakita niyo sila noon, maliliit pa lang sila. Pero ngayon nakita niyo na yung dress nila. So, yung dress nila, love, ay mga pang 1 taon to, no? Yung dress na to. Pang 1 years old. Ganito na kalaki yung dress nila ngayon, diba? So, malaki na talaga sila. Malaki na yung pinagbago nila. Bukod sa masaya, kung nakikita nyo, di ba? Nakangiti. So, ayan na sila ngayon. So, si Ursula masaya. Doon ka kaya tumingin Ursula sa kanila. Ayan. So, ito si Kit. Ayan. Ito si Tikong. Ayan. So, si Tikong, baby lang to dati. Tignan nyo. Oh, parang ilang taon na rin siya.
Maliit lang din to dati, pero ngayon malaki na rin siya. So, dito natin ilagay si Tikong. Lagyan natin siya ng sombrero. So, ihiga muna natin siya. Ay, ayan. So, gusto kong ikwento sa inyo mga love ko kung paano nag-umpisa ang story ng mga manika na to. So, umpisan ko ulit. Itong mga manika na to mga loves ko ay galing sa pinsan ko. Inirigalo o ibinigay niya sa akin. And ito ay umuwi sa akin sa pamamagitan ni Mary. So, isinakay niya to ng bus. And that time, ako kasi may loves, alam niyo naman lahat na nasa mundo ko ng witchcraft. And ito ang pinili ko o niyakap ko na path. And then, alam niyo naman din, or siguro, yung mga malalapit sa akin, alam nila na nag-aaral ako, o nag-aaral pa ako, o mas, kumbaga parang, pinatataas ko pa yung kaalaman ko. And, nung mga panahon na yun, mga loves ko, itong tatlong manika na to, ay ginawa kong, hindi naman experiment, pero masasabi ko na, ito ay ginusto ko din. Sila ang ginawa kong sample o sabihin natin model para matutong bumuhay ng mga manika. So siguro itatanong yung mga loves ko, bakit kailangan mo mong bumuhay ng manika or bakit kailangan mong gawin yan? May intention ka ba na parang masama o anong intention mo para buhayin sila? So yan mga love. Actually, wala naman akong masamang intention. Siguro ang gusto ko lang patunayan sa sarili ko na through spell ay kaya kong bumuhay ng mga ganitong gamit, di ba? Ng mga ganitong manika. Nung time na ako ay nag-aaral, sila ay inorasyonan ko ng pampabuhay or sabihin natin na binuhay ko sila. Kaya lang, dumaan kasi mga loves ko yung panahon, dumaan yung mga araw, na parang dumating sa point na parang hindi ko na nagugustuhan yung mga bagay na pinag-aaralan ko. Kasi ang pagbuhay kasi mga loves ko ng ganito is nasa dark magic yan or nasa dark side yan. Pero uulitin ko, wala akong, hindi ko sila binuhay para gamitin kung saan man. Dumating yung araw mga loves ko na parang nag-decide na ako na i-stop na. I-stop ko na yung pag-aaral ko, but then, itong tatlo na to ay naorasyonan ko na to. Kaya lang, dumating kasi mga loves ko yung, may ano yan may length o may araw yan, na kailangan within 13 days, itong mga manika na to ay mapagalaw ko na. Itong mga manika na to ay magkaroon ng kanya-kanyang buhay. Itong mga manika na to ay kailangan maki-interact na sa akin. Kailangan kumanta na sila o kaya kung ano man mga loves ko, ang mga bagay na ipinasok ko o inurasyon ko para sa kanila. So, to make this story short mga loves, pagkatapos ko silang orasyonan, nag-quit kasi ko sa klase na yon. So, naisip ko, baka kasi hindi ganun kapuro yung intention ko and hindi ganun ka lalim. Kumbaga, yung paniniwala ko na kaya ko silang buhayin. So, dumaan love yung panahon, dumaan yung araw. Hanggang isang araw mga loves ko, isang araw sabi ng aking asawa, yung mga manika mo buhay, sabi niya ganon. Kasi tuwing gabi, sila ay naglalakad. Ayun, nag-resume. Nag-resume lahat naman. So, pwede mo siya iganon, akin na dito, ilapit mo. Ibaback mo lang siya. Diba? Hindi na, pati may akin. Hindi nagsisave. Okay, wala tayong signal. Check mo nga dyan kung may ito yan. Hindi, tuloy-diretso. Ito, namatay ko sa video.
So, ayun mga love. So, ano yan? Ha? Hindi, mamaya ako pa yung kakainip tapos kung Kaya mag-vlog. na lang lagyan. So, ay mga loves, pasensya na kayo, nag-resume sa baba na. So, ay mga love ko, so, saan tayo huminto? Doon sa hanggang isang araw, sinabi ng asawa ko na itong mga manika, na yung mga manika mo ay buhay kasi sila ay naglalakad at nakikipaglaro sa pusa tuwing gabi. So, sabi ko, paano mo nasabi? Sabi niya ganon, isang gabi, sabi niya ganon, o kagabi, ako ay dapat pupunta ng CR. Hindi ako nagpunta dahil nakita ko yung bata o nakita ko yung manika mo, biglang tumakbo papunta sa taas. Tumatakbo sila paakyat ng hagdan. Which is naging palaisipan sa akin mga loves dahil itong mga manika na to ay katabi naming natutulog. Ito ay nakalagay sa isang upuan. Doon silang tatlo, tapos katabi, kumbaga yung upuan na yun, ay katabi noon ay yung kutsyon namin. So, katabi ko talagang natutulog tong mga to. Hanggang sa sinasabi niya sa akin, tuwing nalalasing siya, na yung mga manika mo buhay, yung mga manika mo buhay. Paulit-ulit mga loves yun. Yung mga manika mo buhay, ganyan-ganyan, ganun-ganun. So, ako may love ko, actually, hindi ako naniniwala ng ganun. Wait lang love. Hindi ako naniniwala kaagad-agad na sila ay buhay. So, para hindi na lang din kami magkaroon ng argumento, isang gabi ang ginawa ko, itong mga manika na to ay nakalagay sa upuan, itinalikod ko yung upuan, iniharap ko sila sa may bintana. Tapos, sila ay kinumutan ko. Kaya lang, nung gabi na yun may loves ko, doon ko din napatunayan may love ko na sila ay buhay nga. Dahil, nung nakahiga ako, nakatalukbong ako, siguro parang giniginaw yata ako. Nagulat ako, may umapak sa paa ko. So, yung umapak mga loves ko sa paa ko, nung umapak sila loves sa paa ko, nagulat lang ako kasi maliit yung paa. Kaya ngayon, inisip kong ganon, baka ako yung manika yun. Kaya, tas ginawa ko, tinanggal ko yung talukbong ko, nakita ko sila mga loves ko, kitang-kita ng dalawang mata ko na sila ay umaakyat sa may hagdanan. Doon sa nagtatanong, buti hindi natakot. Actually, natakot nga yung asawa ko, kaya nga kinabukasan ng umaga, simula nung tinapakan nila yung paa ko at napatunayan ko na sila ay buhay, sila may loves ko ay pinatago ko kay Udang. Ang ginawa naman ni Udang, tinago sila. Ang problema, itinago sila love sa kwarto ng anak kong panganay. Kaya nung mga sumunod na araw may love ko, ang ginawa nitong tatlo na to ay kinantahan yung anak ko. So, sabi nitong girlfriend ng anak ko, tita Egang ganon, meron pong kumakanta sa may kwarto namin, boses babae, maliit. So, ang sagot ko naman, baka naman kasi kako na naririnig nyo lang sa kapitbahay yon. But then, naalala ko, sabi kong ganun, Udang, sabi ko, saan mo ako tinago yung mga manika? So, sumagot sa akin si Udang, sabi niya, dun ko yung mama nilagay sa may kwarto ni Dre. So, dali-dali, sinabi ko sa kanya, tanggalin mo yun doon. At kako sila marikit kako ay kumakanta. Sabi kong ganun. Natatakot kako yung mga bata. So, ang ginawa ni Udang, tinanggal yan doon. Inilipat doon sa shop namin. So, ang problema, doon na nagsimula kasi mga loves ko, yung mga sunod-sunod na parang kababalaghan. So, andun yun may love ko na, may mga shop kami nilipatan mga loves ko na sinasabi na every night, itong mga to ay nagpa-party-party. Siguro kasama nila si Mikit na diwata. So, nagpa-party-party silang lahat. O kaya, merong isang araw o may isang pangyayari sa buhay namin na yung shop namin sa may Caridad ay naiwan naming nakabukas or pinasok siya. So, maniniwala ba kayo magdamag siyang walang tao pero nakabukas yung kanyang pintuan pero walang ninakaw. Walang ninakaw. Ngayon, nung nakita namin tong tatlong manika na to, makikita mo talaga sila mga loves ko, marumi sila, madungis, tapos pulang-pula yung mga pisngi nilang ganyan. So, parang galing sila sa... Pero,
Yun yung isang, itong mga manika na to mga loves ko, so ulitin ko sa inyo, sila ay hindi nakakatakot. So sila loves kasi ay mababait, or sabihin na natin na maganda ang dasal na naipakain ko sa mga manika na to. Dahil nga tulad ng sabi ko, hindi ko intensyon na sila ay manakit. Diba? Hindi ko intention yon. Pero nakikita niyo loves, buhay naman na patotoo na simula sa mga maliliit na damit na to hanggang sa mga damit na suot na nila ngayon, sila ay buhay. Hindi ko nga lang hindi lang natin sila makikita na sila ay sumasayaw, hindi natin sila makikita na sila ay literal na kumakanta, pero may mga oras lang, may mga araw, hindi lang tuwing gabi. Wala tong pinipiling oras pag sila ay gusto nilang makipaglaro. So, naglalaro sila kahit tanghali, kahit umaga, kahit gabi, o hapon, as long as gusto nilang makipaglaro o maglaro dito sa loob ng shop, o kaya magpakita sa mga tao, o yung mga bisita ko ay laruin nila. So, ganun sila kasi may love. Ngayon, kung makikita nyo sila, ayan, makikilala ko sila sa inyo. Ito si Ursula. So, si Ursula mga loves ko, kung makikita nyo siya noon, siya ay maliit lang. Diba? So, ngayon, kung makikita nyo si Ursula ngayon, ayan na siya. And yung dress niya is malaki na rin. So, ayan siya. And hindi sila nakakatakot loves kasi tignan mo, nakangiti sila, diba? Nakangiti sila. So, hindi kayo matatakot. Kung sakali, pwede nyo silang hawakan. Or kung dadalaw kayo dito, pwede nyo silang hawakan, pwede nyo silang kausapin. And pwede kayong mag-wish sa kanila mga loves ko. So, kung makikita nyo yung aura nila, walang halong tawag dito kalokohan or whatsoever. Ang aura nila loves is hindi black, hindi dark. Kasi tulad ng sabi ko, pwede kayong mag-wish sa kanila, and yung mga wishes na yon ay possible na to pa rin nila mga loves ko. So, eto si Ursula. Ayan. Tignan mo din. So, lagi ko pinapalitan ng mga damit yan. And then, nakita niyo na si Tala. Ito si Tala. So, ito si Marikit. Ayan. So, ayan si Kit. So, itong si Kiting, si Marikit, pinangalan ko rin siya ng mga love ko dito sa aking manika. So, syempre, iba naman din si Marikit na diwata. Iba din si Kit na manika. Pero dati, sa totoo lang nung sila ay mga maliliit pa, hindi ko sila nayayakap talaga mga love ko ng ganito. Kasi, maliit pa sila. Or parang wala pa silang ganun kadaming laman. Pero ngayon, pwede ko na silang yakapin ng ganun. Pwede ko nang iganyan yung aking ulo sa kanila. Kasi love, sila ay malaman na ngayon. Unlike before, dahil nga maliliit lang sila, tapos yung katawan nila ay payat-payat pa. Pero ngayon, ayan na sila. Ito ang aking mga manika. Yan. Na kahit siguro mga loves ko, bilhin sa akin to ng milyones, hindi ko sila ibibenta. Sila ay ipamamana ko kung sakali sa mga anak, sa apo, sa kaapu-apuhan, hanggang kung saang generasyon kami o henerasyon kami makarating. So, dahil itong mga to, itong mga loves ang simbolo ng aking kakayahan, eka nga, na bilang isang manggagawa o isang mangkukulang mga loves, pwede kang, parang paano ba i-explain nyo, na bilang isang mangkukulang may loves, hindi lang puro kasamaan ang pwedeng ihasik sa mundo, kasi gano'n naman loves talaga ang tingin sa mga katulad namin. So, pwede ka rin loves mag-manifest ng kabutihan, and pwede mo yun ipasa sa mga likha mo na ganito. So, ayan mga love ko. So, hindi masyadong creepy yung kwento ko na to. Pero,
gusto ko lang na ma-amaze kayo, di ba? So, gusto ko lang sabihin sa inyo na totoo loves ko ang path kung ano ang meron ako ngayon o kung anong kakayahan ang meron ako ngayon. Totoo yun, may love ko. Dahil ulitin ko sa inyo, kaya ko nga bumuhay ng mga manika. So, eto si Marikit. So, nakita niyo pretty siya, di ba? Ito natin. Do, siguro mga love ko, masasabi ko na parang pwede silang kunyari pang Halloween special. Hindi din loves ko matatakot yung mga tao na manunood kung literal na ganitong live. Siguro kung ito ay parang ni-record lang tapos inedit siya, ayun, magkakaroon ng creepy stories ang aking Tres Marias. Pero syempre mga love ko, ayoko kasi silang magkaroon o ayokong tumatak kasi sa manunood, sa inyo, sa isip nyo, sa puso nyo na ang Tres Marias ko loves ay ayun, medyo may pagkasotel. Ayoko ng ganun kasi itong mga love ko is bukod sa nagbibigay sila love ng katuparan sa mga wishes, sila loves ay mga mababait. So ito love ko si Tikong. Ito si Tikong ko. So ayan, malaki na rin si Tikong ko. Dati baby lang siya. So ngayon ay siya ay malaki na. Kaya si Kongkong ko, ayan siya. Ito ay nabuhay ko, pero itong mga loves ko ay literal na buhay. Kasi nakita niyo si Kongkong, di ba? Siya ay literal na bata na. Actually, si Ursula, kung kilala niyo si Lotlot dito, si Ursula ko loves ko ay inilagay ko din sa kanya na ngayon ay si Mayumi. Kaya kung makikita niyo love si Mayumi at saka si Ursula ko na to, ay makikita niyo magkamukha sila. So, ayun loves, hindi ko sila pina-edit or hindi ako pumayag na ganun yung gawin do, di ba? Tulad ng sabi ko, magpapalabas nga kami ng mga Halloween Halloween presentation para sa inyo. Pero sila, minabuti ko na ilalive ko sila. Kasi nga, ulitin ko ulit, ayokong tumatak sa isip nyo na sila ay mga masasamang manika. Kasi simula nung mga nakasama ko itong mga loves ko, wala naman silang ginawa na masama. Bagkos, lagi silang nagpapasaya. Ayun, lagi silang magkakachikahan nila Marikit. Actually, sila yung mga kachikahan ni Marikit. So, lagi silang wala lang naglalaro, ganun. Wala naman silang ginagawa mga loves ko na creepy. Ano yun? Wala silang ginagawa ako mga love ko na creepy or wala silang sinasaktan. Huwag nyo lang aagawin. Siguro ang isa lang masasabi ko dito, huwag lang aagawin yung mga atang sa kanila ng mga tsokolate. Kasi yun yung talagang pagkain nila. Bukod kay Marikit, ay sila ay kumakain din mga loves ko. Tulad na sabi ko, itong mga loves kasi ay buhay. So, umiinom din sila ng tubig, kumakain din sila kung ano yung alay natin kila Marikit. So, ayun. Tumingin tayo dito ng so, ayun mga love, kaya ito kasi kasali sila, di ba? Ang mga manikang buhay ng mangkukulam. So, ayun. So, dapat nga ganun yung gagawin namin. I-shoot sana namin, pero yun nga, hindi ako pumayag or hindi ko siya gusto. Dahil nga, ayoko nga ang bigyan ng masamang, kumbaga parang hindi ganon. Kasi itong mga tulab, mga manika na tulab ay pinakain ko tulab ng dasal ng pagiging positibo. Hindi loves para every time na may hahawak sa kanila ay parang i-coerce, hindi. Ang gusto ko, pag every time na may humawak sa kanila mga loves ko, ay mabigyan ng positive na enerhiya and matupad loves ko yung mga wishes nila. So, ayun. Parang mga kapatid na rin to ni Nicole. O, kasi binibilang ko rin sila ng damit. Ayan o. Binibilang ko rin to ng panty, ganyan. So, shoes lang wala sila ngayon. Ayan, wala silang shoes. Pero binibilang ko sila ng mga medyas.
Meron tong mga sapatos dati mga loves ko, pero hindi ko na pinasusuot kasi mas nakakatakot minsan may love ko. Yung makikita mo, yung sapatos nila ay natatanggal isa-isa. So, mas ano siguro sila, mas gusto nilang maglakad ng nakayapak. So, I think ganun ang gusto nila, yung nakayapak sila o naglalakad sila ng nakayapak sila, kesa doon sa mga nakasapatos sila. O kaya minsan mga loves ko, nilalagyan ko pa rin yan ng mga medyas. Ang problema, pag nilagyan mo rin siya love ng medyas, ito din ay kanilang tinatanggal. So, ayan sila mga love ko. Ngayon, siguro hindi ko kailangan ng bilang patotoo, pero asa si Lira? Tutulog na? Lira, liga dito, bilis. Kwento mo sa kanila paano kanila ro nilang marikit. Tulog na ba? Ayun, kasi Simula nung dumating ka. Oo. Nagkukwentuhan lang tayo dito. So, meron kami mga loves ko dito. Siya ay atin ng aking manugang. So, siya ay kasama din namin dito sa bahay. Siya ay winelcome nila Marikit. So, halo-halo na yan. Marikit and friends. And Marikit and tribes. So, halo na yan yung tawag dito kung paano sila winelcome, paano sila nilaro, at paano niya naramdamang naglalaro kagabi. Kwento mo sa kanila, love. Doon ka. Diyan mo kaya siya paupuin. Paano yan? Ay, dito sa bibig. kahit doon siya dito siguro. Dito ka sa tabi ko. Sa tabi mo tita. Sige. Kwento mo Lapit sa mo na kanila. lang. Iupuan mo lang lapit mo. Paano ka nilaro nila Marikit nung una? Nung bago po kasi ako matulog, naglinis na po ako dito sa taas. Pagkagising ko po nung umaga tita, makalat na naman po, kadaming plastic, kadaming nagkalat na papel. Tapos po nung pagkakwento po, pero tita nung madaling araw, may nagridinig po talaga akong pero po tita naglalaroan. Kala ko nga po si Aden ko. Tapos tita nung pagka-kwento, may po ako si Aden, hindi naman po pala. Di ba? So, isa lang siya mga loves ko sa parang nilaro o nilalaro ng mga manika na to. Kahit love ko si Romel, kung nakikita niyo, kilala niyo si Romel Chicadora, di ba? Nung unang punta nila dito mga loves ko, ganun din ang ginawa na itong mga manika na to sa kanila. Nilaro din sila. O nilaro din siya. So sabi ko nga ganun, hindi ka kasi ako nagpasintabi. So nung sinabi niya or nag-hi na siya dito sa mga to, ayun, natanggap niya na, parang sabi niya na yung kanyang, yung chika-chika lang, yung something gano'n, nasabi niya na yung kanyang praise. Yun yung tawag yata doon. So, ay mga love ko, di ba? So, puro positibo lang siya, loves. Dito mo nga siya iharap. So, ay mga love ko, puro positive lang, loves, yung dinodraw nila. So, never ko silang tinuruan na manakit ng tao. So, ayun nga lang, pag kasi first timer, possible kasi loves na matakot. Pero kung sakali, kung pwede na may love ko na, or sabihin natin na kung makakasama natin sila like, matagal na o titira kayo dito sa amin ng matagal na, makakasanayan nyo ng mga loves ko yung mga ginagawa nila na yan. So, ganyan lang naman sila. Mapaglaro. Kasi syempre, sila ang nakasanib kasi loves dito ay mga, sabihin na natin na ang nilagay ko kasi dito ay mga espiritu ng bata. So, kaya mga love ko sila ay mapaglaro talaga. At tulad ni Marikit ko na diwata, sila mga loves ko ay mababait. Mababait yung mga yan. So, mga cute sila. Nakita niyo mga love ko, mga magaganda na sila ngayon. Pakita ko sa inyo nung mga time na sino may extra cellphone. Ano ta? Ay! Ano ba yun? Pangalawa na yun. Yun lang. Hindi, pakikita ko sa kanila yung picture nila Marikit before. Saan? Sa GT ba? Ay, sinad mo?
So, ayan yung picture nila Marikit. Pinakita mo na ate. So, ayan sila nung sila ay napunta sa akin. So, kung makikita niyo mga love ko, maliliit pa sila, di ba? Ayan o, nakita niyo ba? Ilayo mo kayang konti ate. Ayan. Ay, ayan. Hindi, ayan sila. Yung una nila ate, yung una. Yung una. Yung tatlo lang sila. Ito, yung tatlo lang sila. Oo. So, yun yung itsura nila nung sila ay dumating sa akin. Kung, hindi, ganun mo love, ay anak yan. So, kung makikita nyo, si Ursula, si Marikit, and si Tala. So, nakita nyo ang liit pa ng mga bias nila. Compare ngayon mga loves ko, ilapit mo sa kanila yung live. Compare yung bias nila ngayon mga love ko. Sila loves ko ay, makikita nyo naman yan, ayan yung mga bias nila. So, ngayon, sila ay, malalaki na talaga. Diba? Ang liliit pa nila before. So, ngayon, sila ay mga dalaginding na. Tapos, ang lalaki na nila, ang tataba pa nila. Kasi, itong mga to ay malusog lagi. Lagi itong may mga alay. Ano yun? Ayan. So, ayun. So, makikita nyo ang isang obra namin, si Kong Kong. Kong! Tawagin si Kong. Dali mo na nga dito. Nakaramdam mga tayo eh. Hindi, hinahanap niya si daddy niya. Bakit? So, kung makikita niyo si The Living Tekong. So, dito ko siya hinulma. Anong gusto niya? Si Tigong parang pumayat. Tignan mo ito dati. Pumayat nga si Kong Kong. Halika dito. Anong gusto mo? Anong di? Halika dito kay Wawa. Halika, hi ka sa kanila. Hi, hi, hi. Kasi natin. Ayun no. Ayaw mo. Sige, ama. Anong ama? No. Eh, saan ka ba pupunta? Meron ka dun, Mudra, yung nasa box. Yung binigay ni Miss Hana. Pwede kang kumuha doon ng isa. Pero yung cheesecake, dito yun no. Sa kila Marikit Kaya yun. nga, hindi na ako pwede yun. Iniiyakan. Tapos kinuha yung polvo. Gusto ibubudbud lahat yung polvo doon. Ay, bigay mo na nang matahimik na siya. Eh baka matulas kayo doon sa Sibel. O, baba na daw siya. Cake. May cake doon, yung cake ng mama niya. Yes. Nagsilaki na sila talaga ngayon. So, ay mga love ko, yan lang yung short stories nitong aking mga manika na to. Yung mga susunod namin loves na ipalalabas ay mapapanood nyo yun. Yung kabuuan nun mapapanood nyo sa YouTube channel ko. And then yung mga teaser loves i-share namin dito sa aming Facebook o sa aking Facebook. And then sa mga reels namin mga loves. So, ayan mga love ko, thank you love sa panonood. And ayun loves, salamat loves sa tawag dito sa ayun, thank you sa panonood and thank you love sa mga magagandang words na inyong kumbaga loves ay binigay. So, kung tatanungin nyo ilang taon na to mga loves, siguro mga sa 5 to 7 years na sila sa atin, ano te? Oh, matagal na sila. So, kaya yan na sila, malalaki na sila. So, siguro sa susunod na i-flex ko sila sa inyo as in malalaki na talaga sila. Diba? So, ayan. Share ko lang sa inyo mga loves ko. Matagal na itong nasa akin pero ngayon ko lang ginawa na i-share sila sa inyo dahil ayoko kasing makisabay dun sa ibang sinasabi nila na mga gumagalaw-galaw na manika pero parang hindi naman totoo.
Gusto ko sabihin sa inyo mga loves ko na ito legit. Ayan o. Makikita niyo mga loves yan, legit talaga. Simula kasi nung maliit sila hanggang ngayon na sila loves ay lumaki na. Ayan, makikita niyo sila. Diba? Nakakatuwa. And nakaka-positive talaga yung pakiramdam my loves ko. Kaya, ayun mga love ko, gusto ko din i-share sa inyo na hindi po loves na isang mangkukulam ako or isa ako sa manggagawa loves ay masama ang intention ko, hindi loves. Kasi even dito loves sa mga manika na to ay dinasalan ko to ng kabutihan para loves magbigay ng swerte. Uulitin ko ulit sa mga taong hihipo o hahawak sa kanila. Pero itong mga loves ko ay madalang nyo itong mahahawakan pag ito love ko ay napunta kayo dito sa amin dahil ito ay ikinukulong ko mga loves ko sa aking kwarto. Alam ko na nakakalabas din sila kasi ang aming pintuan ay laging nakabukas o minsan nakabukas. Nagsasarado lang yan pag si aking marikit na diwata my love ko ay sino yun? Pusa? Si Diwata ay nangungulit. Kinukulit sila. Pero ganun pa man ay ayan mga love ko. At least nakilala niyo love o thank you sa mga positive na feedback my loves ko dito sa aking mga manika na to. So ayan sila maraming salamat mga love ko sa panunood. And maperang gabi sa inyong lahat. So, thank you mga loves!